Magandang tanghali ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-13 ng Abril, taong 2016. Narito ang mga balitang tinututukan sa Pilipinas at sa buong mundo. Janet Napoles at Masbate Governor Resalina Lanete pinayagang magpiyansa ng Sandigan Bayan sa kasong plunder kaugnay ng PDAP scam. DOJ hinimok na palayain ng mga magsasakang inaresto sa Kidapawan Rally. US Defense Secretary Ashton Carter bibisita sa dalawang kampo ng militar sa bansa kaugnay ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Dalawa pang suspect sa Brussels terror bombing sinampahan na ng kaso ng Belgium government. Una sa ating mga balita ngayon tanghali, pinayagan ng Sandigan Bayan 4th Division sina Janet Napoles at Masbate Governor Resalina Lanete na makapagpiyansa sa kasong plunder kaugnay ng PDAP scam. Mula sa Sandigan Bayan may report si Joyce Balancio live. Yes, Joyce. Magandang tanghali sa iyo, Flor. Nakapagpiyansa na nga ang kampo ni dating Masbate Representative at ngayon Governor Resalina Lanete sa kasong at kaugnay ng PDAP scam. Ito ay matapos payagan siya ng Sandigan Bayan 4th Division na makapaghain ng bail sa kaso. 500,000 pesos ang piyansa niya sa plunder case at kahit wala pang warrant of arrest ang korte sa kasong graft ay nagpiyansa na rin siya ng 330,000 pesos para sa 11 counts. Pinayagan rin ng korte ang kapwa-akusado nito at tinaguri ang PDAP scam mastermind na si Janet Napoles. Sa resolusyon ng Anti-Graft Court, sinabi nitong walang matibay na ebidensya magtuturong nagbulsa ng 64 million pesos si Lanete mula sa pag-iendorso ng kanyang PDAP sa mga NGO ni Napoles. Ayon sa korte, mismong ang prosekusyon ang umamin na hindi kailanman nagkita si Lanete at Napoles upang pag-usapan ang komisyon na maaari niya makuha mula sa mga proyekto ng kanyang PDAP. Wala rin umanong pagkakataon na pumunta si Lanete sa opisina ni Napoles at kahit sa mga party nito. Ayon naman kay PDAP witness Ben Hurloy na sinight ng Sandigan Bayan sa kanilang resolusyon ay hindi naman nakakuha si Lanete ng komisyon direkta mula kay Napoles at pinapadaan lang umano sa kanyang chief of staff na si Jose Sumalpong. Pero wala nang ibang ebidensya maliban sa testimonya ni Luy ang magpapatunay na nakarating kay Lanete ang nasabing komisyon. Dagdag pa na Sandigan Bayan. Hindi naman peke ang mga proyekto ni Lanete dahil kinumpirma mismo ng mayor ng Barangay Kawayan Masbate na na-deliver at naibigay naman sa mga beneficiary ang pinabili ni Lanete ng mga life vest. At dahil nakapagpiyansa na nga si Lanete ay hinihintay na ngayon ang release order na Sandigan Bayan 4th Division na ipapadala sa BGMP Camp Pagodiwa sa Taguig kung saan siya ngayon nakaditini. Samantala, Flor, bagaman pinayagan din si Janet Napoles na makapagpiyansa ay hindi pa rin siya maaring makalabas ng Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Maliban kasi sa plunder case sa 4th Division, nahaharap pa si Napoles sa 4 na plunder cases kasama ang ilang mambabatas. 3 divisions na mahawak sa plunder case ni Senator Bong Revilla, Senator Jinggoy Estrada at Senator Juan Ponce Enrile ang nag-deny na ng kanyang bill petition sa basihang matibay ang ebidensya laban sa kanila. Sa ngayon, Floor, ay convicted din kasi si Napoles sa kasong serious illegal detention. Si Governor Lanete, Floor, ang kauna-unahang mambabatas na sangkot sa PDAP scam ang pinayagan na makapagpiyansa ng Sandigan Bayan sa basihan ng mga ebidensya. Si Senator Juan Ponce Enrile, bagaman pinayagan ng Korte Suprema makalaya ay dahil naman sa kanyang lumalalang kalusugan at katandaan. Floor? Joyce Balancio nagulat mula sa Sandigan Bayan. Hinimok ng mga militanteng grupo ang Department of Justice na palayain ng mga magsasakang inaresto sa Kidapawan. Mula sa DOJ, may report si Roderick Mendoza live. Yes, Roderick. Magandang tanghali, Flor. Hinihiling ng kilusang magbubukid ng Pilipinas sa Department of Justice na palayain ang mahigit 70 magsasaka na inaresto kasunod ng madugong protesta sa Kidapawan, North Cotabato. Mahigit 70 magsasaka pa ang nananatiling nakakulong hanggang ngayon at nahaharap sa reklamong direct assault sa piskalya. Ayon kay KMP National Chairperson Rafael Mariano, dapat palayain ng walang kondisyon ang mga magsasaka dahil iligal ang pag-aresto sa kanila at walang basehan ang isinampang kaso sa piskalya. Isang sulat ang ipinatid ng grupo kay Justice Secretary Emmanuel Caparas
at hiniling na tanggalin sa pwesto ang dalawang piskal sa Cotabato dahil sa pagtutol nito na pababain ang piyansa ng mga nakakulong na magsasaka. Nais ng grupo na pababain sa 2,000 pesos mula sa 12,000 ang piyansa, ngunit tumutol dito ang piskal kaya't ibinaba lamang ng korte sa 6,000 pesos ang piyansa. Kasama sa mga hinuli at kinasuhan ang 6 na matatanda at 3 buntis, habang 7 naman ang sugatan sa mga nakakulong, bunsod ng marahas na dispersal sa mga nagpoprotestang magsasaka. Ayon pa kay Mariano, dapat palakasin ng gobyerno ang kakayahan ng mga magsasaka na makapag-imbak ng sariling pagkain sa pamamagitan ng reformang agraryo at pamamahagi ng tulong na puhunan upang wag nang maulit pa ang insidente. Lord? Roderick Mendoza nagulat mula sa Department of Justice. Nakatakdang bisitahin ni United States of America Defense Secretary Ashton Carter ang 2 kampo ng militar sa bansa kaugnay ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Mula sa Quezon City, may report si Rosalie Cos live. Rosalie. Magandang tanghali, Flor. Ngayong araw ang nakatakdang pagdating sa bansa ni U.S. Defense Secretary Ashton Carter. Nasa 2 linggong pagbisita si Carter sa Asia-Pacific region at Middle East. Mula sa India, sunod ditong pupuntahan ang Pilipinas upang bisitahin ang 2 sa 5 kampo ng militar na unang pinagkasundo ang paghihimpilan pansamantala ng mga tropa ng Amerikanong sundalo at kanilang mga kagamitan sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement. Ito ay ang Fort Magsaysay sa Nueva Ecija at Antonio Bautista Air Base sa Palawan. Kabilang din sa nakatakda nitong gawin ang pag-oobserba sa ilang bahagi ng isinasagawang Philippine-US Balikatan Exercise tulad ng firing ng High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS sa Crow Valley, Tarlac bukas. Una nang naipahayag ni US Exercise Balikatan 2016 Director Lieutenant General John Tulan na ang pag-oobserba ni Carter sa Balikatan Exercise ay pagbibigay diin nito sa commitment ng Amerika sa Pilipinas sa usapin ng defense cooperation. Floor? Rosalie Cos nagulat mula sa Quezon City. Samantala, sa Antique sinagawa ang amphibious landing at aerial troops insertions kahapon, kaugnay ng Balikatan Exercises 2016 na idinaraos dito sa bansa. Narito ang report ni Vincent Arboleda. Ipinamalas ng US at Philippine Army ang kanilang kakayahan sa pagtugon sa panahon ng sakuna sa isinagawang Joint Rapid Reaction Force sa San Jose de Buenavista sa Antique noong Lunes. Unang nagsagawa ng amphibious landing ang Philippine Marines sa baybayin ng Barangay Funda Dalipe sa bayan ng San Jose, Antique. Habang troops insertion drill naman ang isinagawa ng mga sundalong Amerikano sakay ng MV-22 Osprey sa Evilio Javier Airport sa pareho ring bayan. Isinagawa ang nasabing exercise para sa isang scenario-based objective sakaling magkaroon ng malaking kalamidad. It's to show that we can take on an objective from 2 different directions, right? It makes it more efficient, effective, and we're able to get the mission done quickly. Layon din ito na mapaunlad ang ugnayan at kakayahan ng mga Pilipino at Amerikanong sundalo sa pagresponde sa mga kritikal na sitwasyon, partikular na sa pagsasagawa ng humanitarian assistance at disaster relief. Working together with our different tools, skill sets, and assets, we're able to accomplish a variety of things, not just a combat scenario. So we need to learn how to utilize each other's platforms effectively in a timely manner. Bukas naman ay magsasagawa ang mga sundalo ng pagsasanay sa Camp Peralta sa Capiz at Crow Valley sa Tarlac bago ang pagtatapos ng 2016 US-Philippines Balikatan Exercises sa Biyernes. Mula rito sa Iloilo, Vincent Arboleda, UNTV News Worldwide. Magdodonate ang Smartmatic ng 1.1 million rolls ng thermal paper na gagamitin sa pag-iimprenta ng voter's receipt. Mula sa Maynila, may report si Victor Posare live. Yes, Victor. Floor, upang masigurong aabot sa oras ang thermal papers na gagamitin sa pag-iimprenta ng voter's receipt, nagdesisyon ang Smartmatic na i-donate
na lamang ang 1.1 million rolls ng thermal paper. Una nang sinabi ng COMELEC na mangangailangan sila ng 1.1 million rolls ng thermal paper para sa pag-iimprenta ng resibo, kaya nagsagawa ito ng bidding. Sa ngayon, di pa tapos ang bidding process kahit may napili ng kumpanya na nakapagbigay ng lowest calculated bid. Pero para sa Smartmatic, upang masigurong wala ng magiging panibagong delay, sinulatan na nila ang COMELEC na nagsasabing ibibigay nila ng libre ang 1.1 million rolls ng thermal papers upang maisama na ito sa deployment ng mga vote counting machines. Ayon naman kay COMELEC Chairman Andres Bautista, pagdidesisyonan pa muna ng COMELEC on-bank kung tatanggapin ang alok na ito. Samantala, tiniyak naman ng Smartmatic na hack-proof ang kanilang election system. Subalit pangamba ni dating COMELEC Commissioner Gregorio Larrazabal, dapat paghandaan ng COMELEC ang posibilidad na ang website naman na paglalathalaan ng election results ang mahack at maglagay ng ibang datos na posibleng lumikha ng kalituhan sa publiko. Pinuna din ni Larrazabal ang isang probisyon sa amended general instruction ng COMELEC na maaaring bigyan ng ibang balota ang botante kung hindi niya pagkakamali ang dahilan kaya ayaw tanggapin ng makina ang balota. Anya, nagbubukas ito ng oportunidad na humingi ng replacement ballot ang ilan at maaaring kulangin ang nakalaan sa isang presinto. Pero ayon sa pinuno ng COMELEC, hindi dapat parusahan ang botante kung hindi niya pagkakamali kung bakit hindi tinatanggap ng VCM ang balota. Hindi din kukulangin ang balota dahil hindi naman nagkakaroon ng 100% voters turnout sa eleksyon. Lor? Victor Cosare, nagulat mula sa Maynila. Lumagda naman sa isang kasunduan ang ilang kandidato sa pagkasenador bilang pagpapakita ng suporta sa mga pangangailangan ng kabataan. Mula sa Quezon City, may report si Grace Casin, live. Grace. Floor, 5 tumatakbong senador ang lumagda ngayon sa 9-point Youth Covenant. Nilalaman ng Covenant o kasunduan na ito ay ang pagbibigay ng prioridad sa pangangailangan ng mga kabataan. Una rito ay ang pagbibigay ng libreng edukasyon sa lahat ng antas. Sa kapaloob dito ay ang pagpapatigil sa taunang pagtataas ng tuition fee sa mga paaralan, pag-aalis sa school fees na ipinapataw sa mga estudyante, pagpapawalang visa sa Education Act of 1983 o ang pagko-commercialize ng mga education institution. Pangalawa sa kanilang kasunduan ay ang pagbibigay ng disenteng trabaho sa mga mamamayan, lalo na sa mga kabataan. Pangatlo ay ang genuine agrarian reform. Pang-apat ay ang just and lasting peace. Pang-5 ay ang pagpapalakas sa healthcare and social services. Pang-6 ay ang environmental preservation. Pang-7 ay ang good governance. Pang-8 ay ang pagpapalakas ng internet connection sa bansa. At pang-huli ay ang pagpapahalaga sa national sovereignty. Kabilang sa mga senatorial candidate na lumagda sa kasunduan upang bigyan ng halaga ang mga ito ay sinabayan muna Party List Representative Nery Colmenares, Francis Tolentino, Laila de Lima, Congressman Martin Romualdez na inirepresenta ng kanyang may bahay, Representative Sherwin Gatchalian na inirepresenta naman ng kanyang campaign official at Mark Lapid na inirepresenta ng kanyang campaign manager. Ayon sa grupo ng mga kabataan, hindi na biro ngayon ang datos ng mga kabataan hindi nakakapag-aaral at walang trabaho. Kabilang narito, o ayon naman sa datos nila, sa 100 estudyanteng pumapasok sa elementarya, 14 lamang dito ang nakakapagtapos ng kolehiyo, habang 12.2 million na ang mga walang trabaho sa bansa. 7 out of 10 na mga walang trabaho ngayon ay pawang mga kabataan. Kaya naman ayon sa grupo, ang 9 na puntong ito ng kasunduan ay ang makakatulong sa mga kabataan upang makapagtapos ng pag-aaral at magkaroon ng maayos na trabaho. Flor? Grace Casin, nagulat mula sa Quezon City. Tinalakay sa command conference ng COMELEC, PNP at AFP ang security plan na ilalatag sa Nueva Ecija sa May 9 elections. Narito ang report ni Grace Doctolero. Isang Joint Provincial Security Control Meeting para sa Secured and Safe Election o SAFE ang isinagawa sa Nueva Ecija ng mga kinatawan ng Commission on Elections, Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Layunin nito na ilatag ang ipatutupad na peace security plan sa lalawigan para sa national and local elections sa darating na Mayo 9. We make sure that the elections in Nueva Ecija is peaceful, violence-free, and death-free. So these are the things that we have here part of the agenda of this command conference. Sa plano ng Philippine Army, magpapakalat sila ng 4 na platoon at mahigit 180 officers at enlisted personnel sa araw ng halalan. Bukod pa ito sa i-deploy na armored assets sa itinuturing na areas of concern gaya ng Cabanatuan na may pinakamaraming bilang ng registered voters sa probinsya.
2:1 ratio naman o 1,476 personnel ang itatalaga ng Philippine National Police sa 738 voting centers sa probinsya. Inilatag din ng COMELEC ang deployment plan para sa gagamiting vote counting machines na inaasahang darating by batches sa April 20 to 21 at May 1 to 2 sa provincial hubs sa Cabanatuan. Pagkatapos ng command conference, isang peace signing rin ang isinagawa ng bawat ahensya bilang pagsang-ayon sa napagkasundo ang election peace security plan. So we don't want guns to be fired. So we want to look deeper into the causes of the violence in the previous elections. At least in these elections, we could start to revert to a peaceful Nueva Ecija during election time. Kasama ang Nueva Ecija News Team. Grace Doctolero, UNTV News Worldwide. Hinimok ng iba't ibang grupo ang mga kandidato sa Quezon na tutulan ang pagtatayo ng coal-fired power plant dahil sa maaaring maging epekto nito sa kapaligiran at kalusugan ng mga mamamayan sa buong probinsya. Narito ang report ni Japhet Cablaida. Hinamon ng iba't ibang group leaders sa Timog Katagalugan ang mga politiko na labanan ng pagtatayo ng coal-fired power plants at pagmimina sa bansa. Sa isinagawang covenant signing sa Lucena City, inihayag ng ilang sectoral groups ang kanilang pagtutol sa pagtatayo ng mga planta dahil sa masamang epekto nito sa kapaligiran at kalusugan. Partikular na dito ang kasalukuyang expansion ng 420 megawatt coal-fired power plant sa Pagbilao at 1,500 megawatt plant sa Mauban. Gayon din ang ginagawang Meralco Power Gen's 1,200 megawatt Atimonan Power Station na pinaniniwala ang labis na makasasama sa mga mamamayan. Ang sabi po nila, at ito ay base sa kanilang pahayag sa public hearing sa Cebu, na wala daw po naging problema ang coal-fired power plant dito sa Pagbilao, Quezon. Ito po ba ito? Hindi, di ba? Alam natin, napakaraming naging problema na dinulot ang Pagbilao coal-fired power plant. Sa halip na coal-fired power plant, iminungkahi nila ang paggamit na lamang ng renewable energy. Amini ko sa mga kandidato na bigyang pansin ang ating kalikasan. Maawa po kayo sa ating kalikasan sapagkat tunay na napakalaki ng epekto nito. Isinusulong rin nila ang kanselasyon ng permit at konstruksyon ng coal-fired power plant sa bansa, maging ang pagpapasara sa mga operational na planta. Hinikayat din ng grupong Green Thumb ang ating mga kababayan na iboto lamang ang mga kandidatong may pagpapahalaga sa kalikasan at action plans kontra climate change. Samantala, sa Mayo 4 naman ay nakatakda silang magsagawa ng kilos protesta sa Batangas laban sa pagtatayo ng power plant sa lalawigan. Mula dito sa Lucena City, Japet Cablaida, UNTV News Worldwide. Nagpahayag na ng pangamba ang US health officials sa mabilis na pagkalat ng Zika virus. Sa press briefing sa White House, sinabi ng US Center for Disease Control and Prevention na kumalat na sa 30 estado ng Amerika ang virus. Ayon sa CDC, hindi na 12 kundi mas marami na ang apektadong lugar ng virus, kabilang na ang bahagi ng Puerto Rico, US territory. Kaugnay nito, hinimok ng CDC ang US Congress na aprubahan ang panukalang $1.9 billion na emergency funding para sa Zika virus na unang isinulong ng Obama administration noong Pebrero. Sinabi rin ng White House na kapag hindi naaprubahan ang isinusulong na pondo, ay mapipilitan silang gamitin ang $589 million fund na unang inaprubahan ng Kongreso para sa Ebola virus. Pangamba ng US officials, posibleng kumalat ng mabilis ang virus sa kontinente lalo't patuloy pang umiinit ang panahon. At yan po ang ating health news ngayong tanghali. Magbabalik akong muli mamaya para sa iba pang balita. Balik sa iyo, Floor. Manatili na kantabay, magbabalik ang UNTV News. Sa pagpapatuloy ng UNTV News,
Ibinahayag ng Department of Agriculture na pababa na ang bilang ng kaso ng Newcastle disease na nanalasa sa poultry industry ng bansa. Mula sa Quezon City, may report si Ray Pelayo. Live. Ray! Lord, nakabuti ang pagpasok ng tag-araw at epekto ng El Nino sa bansa sa pagbaba ng kaso ng Newcastle disease. Ngayong Abril ay nasa 4 pa lamang ang naitatalang kaso kumpara noong Marso na 19 at noong Pebrero naman na 35. Mula noong Nobyembre ng nakaraang taon ay may nasa 700,000 na ang naapektuhan ng virus na karamihan ay mula sa mga alagang manok sa bakuran. Ayon sa Bureau of Animal Industry ng Department of Agriculture, kayang patayin ng sinag ng araw at hindi ng init ang virus ng Newcastle disease. Kasalukuyang nararanasan ang epekto ng El Nino sa bansa kasabay ng tag-araw. Kahapon ay naitala ang 39.3 degrees Celsius sa General Santos City, habang sa Science Garden sa Quezon City din ay naitala naman ang pinakamainit mula noong Enero na umabot sa 36.3 degrees Celsius. Babala ng Bureau of Animal Industry, nakahawa ang Newcastle disease sa mga tao, lalo na lumakas pa ang strain nito. Maaaring magkaroon ng conjunctivitis na ang sintomas ay pamumulan ng mata. Payo naman ng mga otoridad sa publiko na huwag nang kainin ang manok na tinamaan ng Newcastle disease, kundi ibaon na lamang sa lupa. Hugasang mabuti ang kamay kung naihawak sa manok na apektado ng sakit. Flor? Ray Pelayo, nagulat mula sa Quezon City. Isang nasawi at 2 ang malubhang nasugatan sa sunog sa Parañaque City kagabi. Narito ang report ni Benedict Galasan. Tinupok ng apoy ang 2 palapag na paupahang apartment sa Tamaraw Street, Barangay Tambo, Parañaque City, pasado alas 10 kagabi. Tumagal ng kalahating oras ang sunog na itinaas sa unang alarma. Isa ang naiulat na nasawi habang 2 naman ang malubhang nasugatan matapos makulong sa nasusunog na bahay. Kinilala ang mga biktima na sina Cindy Garcia at ang 2 niyang anak na sina Onyx Garcia, 7 years old, at Chloe Garcia na 3 buwang gulang. Isinugod sa magkahiwalay na ospital ang mag-iina, subalit idineklarang dead on arrival si Onyx. Ayon sa mga bumbero na unang rumisponde sa fire scene, malaki na ang apoy sa unang palapag at mausok naman sa second floor nang marinig nila ang paghingi ng tulong ng ina ng mga bata. Tapos may sumisigaw ang babae sa taas na may tao. Pero makapal na po yung usok sa taas. Pinasok yung loob, nakita ko namin yung bata, nakataob na sa kama. Baby? Baby po. Yung nanay naman, katabi niya sa left side ng bata. Nilabas namin yung bata dito. Chinek ko, no pulse, no breathing. So binigyan ko ng 2 blows. Pag bigyan 2 blows, nag-react naman yung bata agad. Sa investigasyon ng Parañaque Bureau of Fire Protection, nagsimula ang apoy sa kusina ng unit. Isa rin sa tinitingnang dahilan ay problema sa linya ng kuryente. Inaalam din ng mga otoridad kung nakapadlock ang 2 fire exit sa second floor, kung kaya hindi nakalabas ang mag-iina. Iniisip kasi nila yung security nila, yung safety medyo nakakaroon ng conflict. Tinatayang aabot sa 100,000 piso ang halaga ng natupok ng apoy. Benedict Galazan, UNCV News Worldwide. Nagsasagawa na ng validation ng Philippine National Police o PNP kung totoo ang balita na nakapasok na ang ISIS sa bansa. Mula sa Camp Crame, may report si Lea Ilagan, live. Lea? Magandang tanghali sa iyo, Flor. Wala pang validated information na may presensya ng ISIS sa bansa. Ito'y kahit na nakita ang bangkay ng umano'y miyembro ng ISIS na si Moroccan bomb expert Muhammad Katab. Natagpuan itong nakasuot ng itim na t-shirt na may letra ng katulad ng sulat sa flag ng ISIS. Ayon kay PNP, PIO Chief Police Chief Superintendent Wilben Mayor, posibleng sympathizer lamang ito na nagsuot lamang ng t-shirt ng ISIS. Maaari din naman propaganda lamang ito ng grupong Abu Sayyaf at psychological warfare para patunayang malakas ang kanilang grupo. Maging ang authenticity ng video na ina-upload ng mga ito sa social media ay ipinava-validate na din ng Philippine National Police sa Anti-Cybercrime Group. Gayunman sinabi ni Mayor na patuloy ang ginagawa nilang monitoring at pangangalap ng impormasyon hinggil sa mga threat groups na nag-ooperate sa Mindanao, lalo na aniya sa Abu Sayyaf Group kung saan nagtanlong si Katab. Nauna nang napabalita na ang leader ng Abu Sayyaf na si Isnilon Hapilon ay nakipag-alyansa na sa ISIS. Balik sa iyo, Flor. Lea Ilagan, nagulat mula sa Camp Crame.
Formal nang sinampahan ng kaso ang dalawa pang suspect sa pag-atake sa Brussels, Belgium noong Marso 22 na ikinamatay ng 32 katao. Ayon sa federal prosecutors, ang dalawang lalaki ay kinilalang sina Ismael at Ibrahim. Sa ngayon, 6 na suspect na nahuli at nasampahan ng kaso mula noong nakaraang linggo. Kabilang dito sina Mohamed Abrine at Osama Krayem. Si Abrine ay suspect din sa pag-atake sa Paris, France noong Nobyembre na ikinamatay ng 130 katao. 4 ang patay sa suicide attack malapit sa isang football stadium sa Aden, Yemen kahapon. Ayon sa mga saksi, posibleng ang mga army recruit na naghihintay ng bus sa labas ng military checkpoint ang target sa pag-atake. Wala pa namang umaako sa naganap na suicide attack. Inaasahang matatapos na sa Disyembre ang konstruksyon ng Burawin-Albuera Road na magpapabilis sa biyahe mula Tacloban patungong Ormoc. Narito ang report ni Jeneline Gakit. Tiniyak ng Department of Public Works and Highways na matatapos nila ngayong Disyembre ang 22.50 kilometers road na mag-uugnay sa mga bayan ng Burawin at Albuera sa Leyte. Ayon sa DPWH, kapag natapos ang kalsadang ito ay mas mapapabilis ng biyahe mula Tacloban pa Ormoc na aabuti na lamang ng 1.5 oras mula sa kasalukuyang 2 oras. Sinimula ng construction nito noong 2008 at ngayon lamang matatapos dahil bundok ang dinevelop para sa road network. Sa ngayon, maaari ng daanan ang 1.50 kilometers na bahagi ng kalsada bagaman hindi pa ito nasisemento. Puro concrete na lang sa gravel at saka yung slope protection at saka yung filling up compaction of road. Yung mga bandang baba, i-elevate pa rin yun. Ikinatuwa naman ng opisyal ng barangay ang proyekto na inaasahang magpapadali sa pagdadala ng mga produkto sa bayan mula sa mga sakahan at palaisdaan. Kabayo anam ginkuanan sasakyan o amon mga logit abaka binabagod ngadto ha kuan sawang. Kumbaga utanon diri na nagkakalamog-lamog isda na kanina amonin baga sariwa anadi baga nin lawlaw nga kuwang kay dugmok na. Ang bayan ng Burawin ay tinuturing noon na insurgency area kaya naniniwala ang DPWH na malaking tulong ang farm to market road na ito upang mapalago ang kabuhayan ng mga residente at huwag silang sumama sa mga rebelde. Mula sa Tacloban City, Jeneline Gakit, UNTV News, Worldwide. Nakabalik na si dating world number 1 Roger Federer mula sa 10 buwang pahinga sa pamamagitan ng 6-3, 6-4 second round victory kontra kay Guillermo Garcia Lopez ng Spain sa Monte Carlo Masters. Sumailalim ang third seed Swiss sa knee surgery noong Pebrero 3 at na-delay ang pagbabalik sa paglalaro sa Miami Open dahil sa gastroenteritis. Ito na ika-13 pagkakataon ang magtatangka si Federer na masungkit ang titulo ng Monte Carlo. Susunod na sasagupain ni Federer si Alexander Zverev ng Germany o si Marcel Granollers ng Spain. Ang dalawa ang lumabas sa main draw matapos na umayaw ang Spaniard na si David Ferrer dahil sa leg injury. Samantala, ngayong araw ang huli at pinal na laro ni LA Lakers legend Kobe Bryant. Ang Utah Jazz ang nakasagupa ng Lakers sa home court nito sa Staples Center. 2 dekadang naglaro ang 37 years old na si Bryant sa Lakers na may 1,500 appearances sa koponan. Dahil sa huling pagkakataon na masisilayan na maglalaro si Bryant, nagmahal ng husto ang ticket sa Staples Center. Nagkakahalaga ang ticket ng $700 at sa courtside naman ay pumalo sa $10,000 sa Ticketmaster at mas mataas pa sa ibang websites. Sa laro ni Bryant noong Lunes kontra sa Oklahoma City Thunders ay umiskor siya ng 13 points. Talo ang Lakers sa score na 79-112. Nangunguna ngayon ang National Capital Region sa may pinakamaraming gold medal sa ginaganap na palarong pambansa sa Albay. Narito ang report ni Alan Manansala.
Nasa ikatlong araw na ang isinasagawang palarong pambansa 2016 sa Albay. Batay sa overall medal count, nangunguna sa may pinakamaraming nakuhang medalya ang National Capital Region na may 8 gold at 5 silvers. Pangalawa naman ang Cordillera Administrative Region at Western Visayas na parehong may 7 gold medals, 3 silvers at 4 bronzes. Sa partial results naman sa elementary level, nanguna sa may pinakamaraming medalya ang Calabar Zone Region na may 5 gold, 4 silvers at 3 bronze medals, habang pangalawa ang NCR na may 4 golds at 3 silvers. Sa secondary level naman, nakalamang ang Cordillera Administrative Region na may 4 na ginto, 6 silver at 1 bronze, habang NCR pa rin ang pumapangalawa na may 4 gold at 2 silver medals. Ang resultang ito ay maaari pang mabago sa mga darating na araw dahil patuloy pa rin ang paglalaban-laban ng mga delegado mula sa 18 rehiyon sa bansa. Samantala, ipinagmamalaki naman ng mga Bicolano ang atletang unang nagdala ng medalyang ginto sa Region 5 na si Daniela Camunoga. Nakamit ng grade 6 student mula sa Ginubatan Albay ang gold medal mula sa shot put event elementary girls category matapos na maitala ang record na 9.48 meters. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakasali siya sa palarong pambansa. Ano ba yung naging inspirasyon mo para makamit mo? Papa ko, mama ko, tas lahat ng pamilya ko. Ano naman ang magiging message mo sa pamilya? Manood sila. Aabot sa mahigit 12,000 athletes at coaches ang lumahok sa palarong pambansa ngayong taon na inaasahang tatagal hanggang April 16. Alan Manansala, UNTV News Worldwide. Homosexual ang papel ng aktor na si Tofi Calma sa episode ngayong gabi sa Legally Yours Attorney G na may titulong Pusod. Narito ang report ni Ajes Carrion. Hindi nagdalawang isip na gumanap ng isang binabae ang aktor na si Tofi Calma sa episode ngayong gabi ng Legally Yours Attorney G. Na-challenge pa rin ang naturang aktor kahit nakailang pelikula na rin siya sa pagganap sa ganitong role. Problema ng isang homosexual na si Apolinario o Apol sa kanyang pagiging ampon ang papayuhang legal ni Attorney G. Okay lang naman sa akin, kaya lang I'm just worried kasi baka mahirapan ako sa role. Pero siguro kaya naman pag-aralan. Pinag-aralan ko naman. So I think kaya naman. Mahalagang papel din ang gagampanan ng dating teen star na si Andrew Schimmer bilang mapang-aping kapatid ni Apol. Salungat sa katauhan ni Andrew ang naging ugali ng kanyang ginampanang role na ito. Para sa akin, kahit ano pang mangyari kapatid mo yan eh. Siguro mapapayo ko lang kay Sandro. Siguro para sa akin mas importante siguro pinakinggan niya yung kapatid niya. Siguro mas mahalaga na inunawa na lang niya yung sitwasyon ng kapatid niya. Subaybayan ang kabuang detalye ng suliraning legal ni Apol sa episode ng Legally Yours Attorney G na may pamagat na pusod. Mamayang alas 7 hanggang alas 8 ng gabi sa UNTV. Ikalat mo maigi. Ako'y panganay. Pero kontratuin naman nila ako, parang di naman nila ako kaano-ano. Ajes Carrion, UNTV News Worldwide. At yan po ang ating sports at entertainment news ngayong tanghali. Ako po si Wyla Soriano, balik sa iyo, Flor. Salamat, Wyla. At yan ang kabuuan ng ating balitaan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason at ng UNTV News and Public Affairs, ako si Flor Perez. May pangyayari bawat minuto. May balita bawat segundo. UNTV News, magandang tanghali sa inyong lahat. Magkita-kita tayong muli bukas sa ganito ring oras.